napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakais at laging sama-sama na magkakapatid. Itong si Aaron kapag pati ang suot na damit. Tayo pong lahat. Katulad din ito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. Hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Sayon. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili. Tayo po lahat ay tumayo para sa awit ng pagsamba. Awitin po natin ang This is my Father's Word. Kahit naman wala yun. Ay manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito na muli kami ay narito sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay aming papurihan at pasalamatan. Samahan niyo po kami sa aming pananambahan sa oras na ito. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan na magbibigay na galing sa iyong mensahe, Panginoon. Dalangin po namin na pagalingin niyo po ang mga may karamdaman na hindi po makarating dito sa iyong bahay-sambahan. Bigyan niyo po kami ng kalakasan sa aming lupang mga katawan sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa matawid sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Ayan, bago pa tayo magsimula, inanayahan ko po ang mga anak ng Diyos na tumayo para makisama sa amin sa pag-awit.
magpatuloy, tayo pang lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na binigay niyo sa amin ngayon, Lord God, na pinagsama-sama yung mga tao ngayon, Lord, para magsamba sa inyong banal na simbahan. Nawa i-bless mo ang mga tao na nandito, Lord God, lalo na po yung nanonood sa aming live stream ngayon, Lord God. More blessings sa mga tao na to, Lord God. Sa flow ng worship namin ngayon, Lord God, nawa, ikaw po ang siyang manguna sa aming lahat, Lord God. Siya magsasalita po, na magbibigay ng salita ngayon sa harapan, Lord God. Nawa, mabless kami sa kanyang mga, ikaw ko ang tumamala, Lord God. In Jesus' name, amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light, for the heaven we
Para po sa sagutang pagbasa. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi ako'y isang Israelita rin mula sa lahi ni Abraham, kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan, na sa simula pa'y pinili na niya. Sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kalooban at pagtawag. Noon kayong mga hentil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman dahil sa habag ng Diyos na inyong nararanasan, sumuway naman ang mga Hudyo sa Diyos, nang gayoy maranasan din naman nila ang kanyang habag. Tayo pong lahat, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng pagsuway ang lahat ng tao upang maipadama niya ang kanyang habag. kanyang habag. My soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Amen. Tawagan po ang mga bata para po sa sayaw.
pagpasok, Lord, bigyan niyo po sila ng katalinuhan at kalakasan, Lord. Lord, sa kanilang pag-aaral namin sa Sunday school nila, Lord, naway kayo manguna sa kanila at naway matuto sila ng inyong mga salita, Lord. Ito lamang po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng pagbati at pahayag. Kung nakikita nyo po, ngayon wala si Pastor Roger, nakaano po siya, nakalib, umuwi po siya ng Santa Cruz kasama po yung buong pamilya niya. Kaya ngayong umaga po, ako po yung inatasan niya na magmensahe, na maghatid ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Para po sa pagbati, sa August 22 po, start na po ng klase, bukas na po yon. Yung school po natin ay panibagong Tuesday, ang klase po daw, ng start po ng Aldersgate Learning natin. Isama po natin sa panalangin. Maging ganon din po sa August 26, gawain po ito ng mga kababaihan, spiritual retreat po na gaganapin sa Camp Galilee. Mamaya po, after ng service, magkaroon po daw kayo ng meeting. Pangunahan po kayo ni Teacher Froylin. Magsama-sama po tayo para sa gawain po natin sa Camp Galilee. Ganon din po, nagpapasalamat din po kami sa Panginoon. Nagpapatuloy pa rin po kaming nagtuturo kasama ang mga kabataan natin sa San Marcelino na sa Lawag, Barangay Lawag at sa Barangay Lucero. At ganun din po, may bago din po kaming mission na bagong bubuksan sa Barangay Lapas po. Doon po napakarami ng mga bata na pwede namin pong pagturuan, kasama po kayo. Kaya, samahan niyo po kami sa panalangin upang mapagtagumpayan po ang lahat ng bagay na ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Nandito kami, nagsasama-sama upang ibigay namin yung puso namin. Ibigay namin yung paglilingkod sa iyo. Dahil alam namin, Ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos na nagliligtas sa lahat ng bagay. Samahan mo po kami sa aming paglilingkod. Bigyan mo po lagi kami ng sapat na kalakasan upang mapagtagumpayan namin itong lahat ng bagay. Dahil ito ay aming ginagawa para sa iyo, Lord. Ganon din, O Lord, dinadalangin ko rin, nagsasama-sama kami yung nalalapit sa Martes ng pag-aaral muli ng mga bata dito po sa aming school, sa Aldersgate Learning Center. Sa bawat papasok ng mga bata, nawa ikaw ang magabay, bigyan mo po ng sapat na karunungan, kagalingan upang magamit nila hanggang sa kanilang paglilingkod, hanggang sa kanilang paglaki. Nawa ikaw ang maging gabay nila, O Lord.
Maging ganun din, O Lord, sa mga teacher, nagagabay na pangalawang mga magulang. Puspusin mo po lagi sila ng iyong pagpapala. Puspusin mo po lagi sila ng iyong karunungan na nagmumula sa iyo upang maibahagi sa mga bata ng iyong mga anak, upang magamit nila sa kanilang pag-aaral, O Lord. Ganon din, O Lord, yung gawain po ng mga kababaihan sa August 26. Ito ay spiritual retreat. Ito ay pagbabahagi, pag-aaral sa iyong mga salita. Patuloy mo pong pagpalain at gamitin ang mga kababaihan, O Lord, na pupunta. Nawa, O Lord, itong mga kabinete ay nagpe-present sila ng pusong may kababaang loob dahil alam namin yung pag-iingat mo at pagliligtas mo sa kanila lagi nilang nararanasan. Maganin din, O Lord, yung aming gawain sa mission namin sa San Rafael, sa San Marcelino, sa Lawang, Lucero, sa La Paz. Patuloy namin po itong tinataas sa iyo. Patubayan mo po kami ng lakas upang magampanan namin ang gawain namin para sa iyo. Alam ko na ang Diyos laging nandyan ka na nagmamahal sa amin at nag-iingat na nagbibigay ng lakas. Samahan mo po kami. Hindi po namin ito kakayanin kung wala ka sa buhay namin. Mananatili kaming tapat, mananatili kaming maglilingkod sa iyo, at mananatili kaming malakas dahil ang Diyos ay laging nasa sa amin at lagi ka naming kasama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa banal na kasulatan, matatagpuan po sa Lumang Tipan, Genesis chapter 45, verses 1 to 15. At ganito po ang sinasabi. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balitay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag na ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang taggutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo
kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang taggutom, at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak ding yumayakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa pangalawang pagbasa sa Bagong Tipan, Mateo chapter 15 verses 10 to 20. At ganito po ang sinasabi. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo? Sumagot siya, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag at kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. At sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay itinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain nang hindi muna naguhugas ng kamay. Tayo pong lahat ay pagpalain sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Para po sa mensahe ng awit, tinatawagan po ang mga kabataan.
Praise God. Purihin po ang mensahe ng awit. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Bago po ako mag-start, ay gusto ko pong basahin muli yung sa Genesis chapter 45 verse 1 to 15. Ganito po yung sinasabi. Hindi na napipigil na Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid, buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na pinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit, huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag na ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagdadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang tagutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng iyong ari-arian ay kanyang dadalhin. Dooy, mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustuhin makita ang sinuman sa inyo na maghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ipabalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyakap si Benjamin at ito naway umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong mga salita. Nawa, O Lord, sa dakong ito, Ikaw ang makita. Ikaw ang pumagitna sa aming paglilingkod, O Lord. Ito ay pasasalamat namin dahil alam namin na may isang Diyos na buhay na nagliligtas sa amin at naggagabay sa lahat ng bagay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulay ngayong umaga ay pinamagatang kong practicing forgiveness. Ito yung pagpapatawad. Sino po ba dito ang nagpatawad na? Halos lahat tayo nakakaranas ng mga problema o makaranasan, pero unahin lagi natin yung pagpapatawad. Sabi niya po, alam natin ang isang elemento na kailangan maging praktikal sa isang pamilya ay yung salitang pagpapatawad. Ang sermon na ito ay tumitingin kay Jose at sa kanyang mga kapatid at espiritu ng kapatawaran. Kung gaano kasakit
maidudulot ng selos at inggit. Tingnan ang lahat ng buhay na nawasak dahil lagpas siya si Jacob na magpakita ng higit na favoritism kaysa sa isa sa kanyang mga anak. Mga kapatid, nakakamatay ang epekto ng kasalanan. Hindi lang sa buhay natin, kundi patay na rin sa pamilya natin. Malaking kahalagahan na ituro natin sa ating mga anak ang mga paraan ng Panginoon at mga parusa para sa kasalanan. Nakikita natin ang mga epekto ng kasalanan sa mga paglalakbay ni Jacob. Habang kumikilos ang kanyang mga anak na lalaki laban sa kanilang ama, nakikita natin ang tunay na pagpapatawad ay isang katangian ng isang makadiyos na Kristiyano. Dapat po matuto tayong magpatawad. Matuto tayong magpatawad sa kapwa natin, sa mga mahal natin sa buhay. Ito pong kwento na to, ito yung buhay ni Jose. Yung karanasan ni Jose kung paano siya nagpatawad sa kanyang mga kapatid bilang isang lingkod. Sa atin bilang isang Kristiyano, hindi po madali magpatawad. Maging kay Jose, hindi madaling magpatawad. Hindi ito isang magaang forgive and forget. So Jose po ay nahirapan nung makita niya ang kanyang mga kapatid. Hindi alam ni Jose, iba na pala ang nasa isip ng kanyang mga kapatid. Isip ng mga kapatid niya ay papatayin na siya. Pero tumutol sa planong ito kay Jose ang kanilang pinakapanganay na kapatid na si Ruben. At ipinayong ihulog na lamang siya sa isang balon kung saan pinagplanuhan niya ito dahil balak niyang balikan upang iligtas yung kapatid niyang si Jose. Ngunit, habang wala pa si Ruben, may mga ngalakal na dumaan. At ipinayo ni Judah na ipagbili na lamang si Jose bilang isang alipin. At naisagawa ito ng mga kapatid ni Ruben bago siya dumating. Si Jose, hinubadan ng kanyang mga kapatid ang balabal ni Jose at pagkatapos na itubog iyon sa dugo ng kambing, dinaya nila ang kanyang ama at sinabi ng kanyang mga kapatid, nilapa at pinatay si Jose ng mabangis na hayop. Naranasan din ni Jose na ipagbili sa mga ngalakal ng isang opisyal sa Ehipto na may mataas na rangko na nagngangalang Putipar. Grabe po ang karanasan ni Jose. Tayo po, bilang isang Kristiyano, tanggapin natin sa ating sarili, may mga panahon pa rin na nararanasan pa rin natin na hirap tayo magpatawad. Nakakagawa ng mga kasalanan sa atin. Lalo na kung umaabuso sa atin ay sariling kapatid, sa pamilya, napakahirap tanggapin. Ako po, naranasan ko rin to, yung ako ay high school pa lang ako, sa pamilya ko. Di ko matanggap sa sarili ko, bakit pagka-graduate ko pala ng high school, gusto na nila akong dalhin dito sa Zambales. Pero sa diwa ng Panginoon, sinunod ko yon. Naglakbay ako na mag-isa patungo dito. Pero hindi ko alam kung anong kahatnan ko pagdating ko dito sa Zambales. Pero sa panahon na yon, nagpasalamat pa rin po ako sa Panginoon. Dahil may dalawang kapatid dito na nakatira sa Zambales, isa po sa Bataan, isa sa Kalaklan.
Pero pagdating ko po sa kapatid ko, nakaranas ako ng hindi maganda. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi ang ating pinag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagpapatawad. Nung time na nasa Olongapo po ako, nakaranas ako ng hindi maganda. Nagtatrabaho ako, naghahanap buhay ako para lang sa sarili ko. Kami po magkakapatid, 11 kami magkakapatid, ako yung pinakabunso. Pero sinasabi po, di ba, kasabihan, pag bunso ka, dapat paborito ka. Dapat lahat ng bagay ibibigay sa'yo. Pero hindi po ganun yung nangyayari. Inaano ng nanay ko, yung panganay namin magkapatid. Pero pinapasalamat ko sa Panginoon yon dahil marami siyang tinutulungan na mapamangkin ko. Noong time na dumating ako dito, tumira ako sa kapatid ko dyan sa Bataan. Hindi ko na-expect kung ano yung ginawa nila sa akin. Oras na papasok ako sa trabaho ko noon, dadating ako ng gabi, lagi nilang sinasabi sa akin, gabi ka na naman umuwi. Pero binata po ako eh. Ganun po talaga. Kaya isigay laki po ako noong panahon na yon. Minsan, pinaparanas niya sa akin, sinasaktan niya ako. Pero, Diyos ko na lang po yung lahat ng bagay. Naisip ko, dumating sa time ko, na lumipat na lang ako. Lumipat ako dyan sa kapatid ko sa Kalaklan. Pagdating ko doon, ganun pa rin. Darating ako, gabi, hindi na ako makapasok sa bahay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Napakasakit sa akin na kapatid pa mo mismo na gaya ni Jose, na ginawa sa kanya, itinapon sa balon. Pero nanatili pa rin yung paglilingkod niya sa Panginoon. Pinadiyos niya lahat yung naranasan niya. Kagaya ko, lumaban ako na mag-isa lang ako. Sinabi ko sa sarili ko, na kaya ko to, kasama ko ang Diyos. One time may nakausap ako na isang kaibigan, sinabi niya sa akin, magsulo ka na lang. Magsarili ka ng bahay mo. Ginawa ko yun. Nagsarili ako. Doon ko naramdaman yung presence ni Lord na hindi niya ako pinabayaan. Sa dakong nagluluksa ako ng aking kalungkutan, sinamahan niya ako. Kaya napakapalad po natin eh. Tayo bilang isang Kristiyano, yung pagpapatawad, nahirapan tayo magpatawad. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ng puso para magpatawad. Hindi dapat panay kamalian yung ilagay natin dito, kundi puso. Kaya nung naranasan ko yun, sinabi ko sa sarili ko, kakayanin ko to. Kaya binigay sa akin ng Panginoon yung kalakasan ng loob kung papaano siya kumilos sa buhay ko. At ganoon din sa inyong lahat. Alam ko sa inyong lahat, may mga karanasan din sa buhay. Pero ang Panginoon, kailanman hindi siya mananawa na baguhin ito. Kailanman ang Panginoon ay hindi niya tayo iiwan sa agos na may nararanasan tayong problema. Pero ako noon, ang ginawa ko, nagpatawad ako. Alam niyo po, 1 taon na akong hindi nagpakita sa mga kapatid ko. Kahit may kapatid ako dito, hindi ko piniramdam na hindi ko kaya. Alam ko sinubok ako ni Lord, ginawa sa akin ni Lord yon para baguhin yung sarili ko. Alam kong plano ni Lord yon para sa akin.
Kaya nakipaglaban po ako, nag-isa ako noon, 1 taon na akong hindi nagpakita sa kanila. Nung okay na yung puso ko, nung handa na akong magpatawad, binalikan ko yung mga kapatid ko. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Napakahirap mambuhay. Pero, simple lang ang buhay namin. Pero, pag kumilos yung Panginoon sa atin, tiyak na pagpapalain tayo. Kaya, ang buhay ni Jose, kahit naranasan niya nahulog sa isang balon, pero yung pagpapatawad niya sa kapatid niya, sa mga kapatid, nanatili pa rin yung puso niya. Bilang isang mananampalataya. Sino po ba nakakaranas sa inyo ng yung puso natin hindi pa handa magpatawad? Kaya, mas mahirap kung magpatawad kung yung puso mo ay laging handang hindi magpatawad. Pero mas maganda pong magpatawad kung yung puso mo ay ibibigay mo sa Panginoon. Kaya si Jose po ay nagpatawad. Halos kahit anong bigat ang kanyang naranasan, natutunan pa rin niyang magpatawad. Nanaig yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga kapatid. Ito ay isang sikreto ng mga patunay na nagmamahal sa Diyos sa kabila ng mga karanasang masasakit. Higit nating mahalin ang Diyos kaysa sa ating sarili. All things work together for good. Simply because they love in God. Masarap mabuhay na may pagmamahal tayo sa Panginoon. Mahirap mabuhay kung wala kang pagpapatawad sa sarili mo o sa sarili mong kapwa. Ang Panginoon ay nagpapatawad sa lahat ng bagay. Basta gusto ng Diyos, ilapit lang natin sa Kanya ng buong puso yung pagtitiwala natin sa Kanya. Tiyak nating mararanasan ang pag-ibig na walang hanggan. Sa kwento po ni Jose, ang layunin ng Diyos ay napakabuti. Bagamat ang mga paraan ng Diyos ay mahirap unawain, dumaan man tayo sa mabigat na problema, dapat nating hanapin ang layunin ng Diyos. Ipagkatiwala lang natin sa Panginoon ang lahat ng bagay na nararanasan natin. May 3 bagay po ako na gustong ibahagi sa inyo. Ito yung forgive as you have been forgiven. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 14, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama na sa inyong mga kasalanan. Makikita natin dito na laging involved ang Panginoon sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Alalahanin natin na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Diyos ang nagbabalance ng lahat ng galaw, desisyon ng mga tao. Sabi niya sa Matthew chapter 18 verse 20 to 23,
lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Kaya ang Panginoon napakabuti. Anumang kasalanan natin, anumang gawing kasalanan natin, malaya tayo. Sapagkat naandyan yung Panginoon na nagbibigay ng pagpapala o kalakasan o karunungan sa atin. Kung ikaw ay nais mo magpatawad ng Diyos, matuto ka muna magpatawad ng kapwa. Huwag kang umasa na patatawarin ka ng Diyos. Kung ikaw ay mismo ay hindi marunong magpatawad, ano ba ang ibig sabihin ng pagpapatawad? Walang kondisyon na binigay sa nagkasala sa atin. Hindi ito kailangang bayaran na nagkakasala sa iyo. Hindi kailangan ng kondisyon para patawarin ang iyong kapwa. Kasi binigay mo itong kusang loob bilang pagsunod at pagtitiwala mo sa Diyos. Ito yung nararanasan natin. Kahit patawarin natin yung isang tao, minsan yung galit pa rin, nandun pa rin. Hindi pa rin mawala. Pero bakit? Sinasabi ng Biblia na patawarin yung kapwa natin. Ano man kasalanan niya, dapat mas mangibabaw pa rin yung pagpapatawad. Na ang mga tao na nagsasabing, di ba, unfair naman yung sinasaktan ka tapos patatawarin mo ng gano'n na lang. Hindi ata patas yun. Ang tanong sino? Sino ba kasi ang nagsasabi na fair o patas ang magpatawad? Fair ba kay Jesus na patawarin ka sa lahat ng ginawa mong kasalanan? Mula nang nagkasala ka at akuin ni Jesus ang iyong lahat na kasalanan? Umaangal ba si Jesus nang siya ipako sa krus at pahirapan? Mga kaibigan, mga kapatid, walang kondisyon ang pagpapatawad. Kailangan mong itong ibigay na libre, na may galing sa puso. Sa pagpapatawad, hindi mo miniminimize ang kaso. Hindi mo rin isinasantabi ang pananakit ng iyong kapwa. Gaya ni Jesus, binabaliwala ang bigat ng kasalanan natin. Sa totoo lang, sadyang mabigat at masakit ang kasalanan natin, pero hindi yung binabaliwala ng ating Panginoon. Na ibig sabihin na binabalikan mo ang relasyon na nananakit sa iyo. Magkaiba kasi ang pagpapatawad at pagre-restore o panunumbalik ng iyong relasyon. Parte natin ito o parte mo na patawarin ang nananakit sa iyo. Ang parte na nananakit sa iyo ay ipakita naman na totoo ang kanyang pagsisisi at responsibilidad niya na ipanumbalik sa pamamagitan ng pag-restore niya ng iyong pagtitiwala sa kanya kung gusto pa niyang maging kasama ka. Dito, hindi ibig sabihin na nakakalimutan mo ang mga nangyayari sa paligid.
Imposibleng makalimutan ang iyong nasaktan ang nangyari. Hindi rin hinihingi ng Diyos na kalimutan mo ang nangyayari. Ang susi ay tingnan mo ng sitwasyon sa mata at plano ng Diyos upang madiscover mo na ang masamang ginagawa sa iyo ay maaaring magbunga ng mabuti kung magtitiwala ka lang sa Diyos at susunod sa Kanyang sinasabi. Sabi nga, prayer without forgiveness. Ang panalangin without forgiveness ay nakakasuklam sa harap ng Panginoon. Lahat tayo ay nagkakasala at walang karapatan dapat sa harapan ng Diyos. Kung nais nating ng kapatawaran, kailangan din natin magpatawad. Forgiveness will bring us to God. That's like the triple leaves that without the fruit. Pangalawa po yung forgive as often as necessary. Sabi niya po sa Mateo chapter 18 verse 21, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Mahirap magpatawad. Napakahirap magpatawad kung bakit kailangan mong magpatawad. Ang pagpapatawad daw ay isang bagay na bunga ng awa at pagmamahal. Pero sa kabilang dako, isang bagay na higit sa atin. Dahil sa uli, Diyos lang ang may kakayanang magpatawad. Pero mga kapatid, ang nakapagtataga dito, sa kabila ng katotohanang mahirap magpatawad, bakit pinipilit pa rin ni Lord na dapat nating patawarin ang mga taong nakakagawa sa atin ng masasama? Magpatawad daw ng 7 times. 7 times na ang ibig sabihin sa biblical language ay always or only. Ito yung mga katanungan na gusto kong bigyang atensyon sa reflection na ito. Hindi ako magpo-focus sa pagbibigay ng tips kung paano ba magpatawad. Kasi ang gusto kong ibahagi dito sa iyo ay ang biyaya na napakaloob sa tunay na pagpapatawad, sa biyaya na magtutulak sa iyong pagpapatawad sa mga taong nakakagawa sa iyo ng masama. Gusto ni Lord na magpatawad tayo kasi alam niya ang malaking epekto ng hindi pagpapatawag sa buhay natin ay hindi maganda. Kapag ayaw mo magpatawad, epektado lamang ang emotional mo o balance mo. Lagi kang depressed kasi ang laging laman ng isip mo yung masamang bagay na ginagawa sa'yo. Ito yung tipong maiisip mo pa lang yung mukha ng taong iyong kaaway. Mapapaluha ka na, malulungkot ka na. Pero, sa diwa ng pagpapatawad, lagi nating isa puso, lagi nating unahin ang puso. Sapagkat ang Diyos ay nagpatawag sa atin na walang bayad. Pangalawa po, dahil apektado ang emotional na buhay mo, susunod na rin diyan yung maapektuhan yung physical health mo. Dito, mararanasan mo na ayaw mo nang kumain, wala ka laging gana. Kaya, sa buhay natin, bilang isang mananampalataya, alagaan natin yung ating sarili.
alagaan natin yung buhay natin upang hindi humantong sa bagay na ayaw ng Panginoon. Yung pangatlo, kapag ayaw mo magpatawad, maapektuhan din pati ang social life mo. Kasi ang kalimitang magiging reaksyon ng katawan mo, tatamarin ka. Kaya sa buong maghapon, nasa loob ka na lang ng kwarto. Magkukulong ka na lang. Nagmumukmuk sa problema na mga bagay na nararanasan natin. Pero mahalaga, huwag nating kakalimutan na may isang Diyos na nagmamahal sa atin at na nag-iingat sa atin. Kaya mga kapatid, kung ayaw natin maranasan ang lahat ng ito, forgive us often as necessary. Forgive unconditionally. Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional o walang pasubali, walang pinipili. Kaya sa oras ito, kung meron man tayong nasasaktan, magpatawad na tayo. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating nararamdaman. Ito na ang oras na mag-decide na tayo na manalangin, magkapatawaran sa mga taong nananakit sa atin. Patunayan natin na totoo tayo nagsisisi at karapat-dapat tayong tumanggap ng kapatawarang natatanggap natin mula sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos na ipagkakaloob niya ang kapatawaran. Na maging modelo tayo sa loob ng tahanan at turuan natin ang pamilya natin na tungkol sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay kalayaan. Kalayaan sa puot at galit, sama ng loob. Masarap mamuhay na walang galit. Walang inggit. Dapat laging kapayapaan sa pamilya. Nais kong idulog natin sa Panginoon ang kapatawaran na tayo sa ating mga kasalanan at walang mapatawad natin ang mga nagkakasala sa atin. Baguhin na natin ang ating sarili. Lagi nating sanayin yung puso natin, yung pagpapatawad ay lagi mga ibabaw sa isip natin. Huwag puro galit. Ang galit, masama ang nagiging apekto sa sarili natin. Pero kung lagi ka may pag-ibig sa puso mo, kung lagi ka may pagpapatawad sa puso mo, lagi yung pagpapala ng Panginoon ay lagi nating mararanasan. Kagaya ni Jose, marami siyang karanasan, pero hindi niya tiningnan yung kanyang karanasan. Kundi bumasi siya sa Panginoon, kumapit siya sa Panginoon. Bininta siya, pero yung pananampalataya niya at titiwala niya, yung binalik sa kanya ng Panginoon, naging hari pa siya. Tingnan natin kung paano kumilos yung Panginoon sa buhay natin. Tayo bilang isang Kristiyano, may kanya-kanya tayong karanasan. Pero gusto ko, bago tayo lalabas dito, yung karanasan na yon, iwanan na natin. Kundi yung karanasan na yon, ay isang tabi na lang natin. Kundi lagi tayong maglingkod sa Panginoon.
Kaya masaya po ako bilang isang candidate to the ministry. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi narito ako sa harapan nyo. Malakas ang loob ko. Kasi alam ko, yung Panginoon ay naglilid sa buhay ko. Maging sa inyong lahat. Lahat tayo ay pinaparanasan ng Panginoon ng pagpapala. Ibalik din natin sa Panginoon kung ano yung ginagawa niya sa atin. Ibalik natin yung magandang halimbawa bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Panginoon. Kaya ako, nung naranasan ko yung problema, nung ako'y napapunta dito sa Zambales, binaliwala ko na yon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na naging Kristiyano ako, na binago ako ng Panginoon, na nakilala ko rin yung asawa ko. Di ba po? Napakasarap mabuhay na may gagamitin ng Diyos sa buhay natin. Gagalaw at gagawlaw ang Panginoon sa ating buhay, sa bawat isa sa atin. Kung maghintay ka, minsan nga naghintay lang tayo, may dumadating na pagpapala. Paano pa kaya yung magpatawad tayo? Hinihiling lang ng Panginoon sa atin na magpatawad tayo. Sa mga bagay na nasasaktan natin. Kaya bago po ako magtapos, gusto ko po na tayo, sa paglabas natin, manatili po tayong kumapit sa Panginoon. Magpatawad tayo kung may mga problema tayong nararanasan, na mga pasakit na nararamdaman, na ang Panginoon ay buhay, na laging nagbibigay ng lakas kung saan man tayo may problema. Amen po ba yun? Yun lang po. Marami pong salamat. Dumako po tayo sa paghahandog. Lucas 6 verse 38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit nyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ibabalik
marami pong salamat sa buhay, kalakasan na patuloy na pinagkakaloob mo po. Tanggapin mo po itong aming mga handog. Salamat, O Lord, sa mga nagbigay, maging ganun din, O Lord, sa online na nakakasama namin ng mga anak mo. Patuloy mo pong ibalik ito ng siksik, liglig at umaapaw na nagpapala nagmumula sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang What a Friend We Have in Jesus. Jesus naming kaibigan, sa latungsa'y pinasan, o daan ng kapalaran, Diyos ay madalanginan, o anong kapayapaan, lunas sa karamdaman, ang ating nararanasan, kung Diyos ay dalanginan. May pagsubok ba at tukso, at laganap ang gulo, laksan mo yaong lungkot, dumalangin kay Kristo. May tapat pa kaibigan, nakaramay sa lumbay, si Jesus lubhang maalam, atin siyang dalanginan. Lahat ay tumayo. Mahina ka't tigiman din ng pasang suliranin, si Jesus tulugan natin, sa Kanya'y dumalangin. Kung kaibigan mo'y lumimot, idalangin mo sa Diyos, sa Kanya ikaw ay kup-kup, kaaliwan mong lubos. Tayo manalangin. Mapagmahal naming Diyos, Ama naming lahat, isang mabuting Ama na kailanmay hindi nagkulang sa kanyang mga anak. Isang Ama na patuloy na gumagabay, nag-iingat at nangunguna sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Pinupuri ka namin. Ikaw lang at wala na iba pang pupurihin sa aming mga buhay. Pinasasalamatan ka namin sapagkat batid namin sa aming mga puso na hindi kami ang pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya, talino at talentong meron kami ngayon. Hindi namin magagawang paunlarin ang aming mga sarili ng mag-isa. Kasama ka namin. Opo, Panginoon, may mga pagkakataong gayang ni Jose, kami man po ay nakaranas ng mga injustices sa aming mga buhay. Mga pasakit na kung minsan ay nagmumula pa sa mga taong inaasahan naming magmamahal sa amin. Ngunit gaya ni Jose, bigyan mo po kami ng mga pusong mapagpatawad. Sa mga dala-dala naming mga hinanakit hanggang ngayon, take this out of our hearts, Lord. Higit pa ang naging pasakit mo sa krus, ngunit namutawi pa rin sa iyong mga labi ang mga katagang, forgive them,
for they don't know what they're doing. Help us to forgive, Lord, as you forgive our sins. Anong kabuluhan ng aming pagsamba kung patuloy ang galit at inggit sa aming mga puso? Salamat po sa buhay ni Pastor Regan Narsoles na ginamit mo ngayong araw na ito upang muli mapaalalahanan mo kami. Patuloy mo po siyang biyayaan at gabayan sa kanyang piniling ministeryo. Salamat sa kanyang buhay at pusong mapagpatawad. Dinggin mo rin po ang panalangin ng mga kapatid naming nakaluhod sa iyo sa harapan, maging ng mga nasa kanilang mga upuan at ng mga nasa online. Pagalingin mo po ang mga may sakit, lalo't higit ang aming Pastor Roger Evalo. Higit na biyayaan ng mabuting pamumuhay ang lahat ng nagdiriwang ng kani-kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal. Basbasan mo po ang pagsisimula ng taong panuruan 2023-2024 at ang lahat ng gawain ng simbahan. Sa mga kapatid naming hindi pa rin naniniwala sa iyo, Panginoon, ipinapanalangin naming tulungan mo po sila at bigyan ng pananampalataya sa tulong ng Espiritu Santo nang maranasan din nila ang aming mga nararanasan bilang inyong mga anak. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang kapayapaan ng Diyos na nangingibabaw sa lahat ng pagkaunawa at pag-ibig ng Diyos at ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon, at ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay sumaatin nawa at manatili sa atin magpakailanman. Amen. 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 Tapos na po ang ating pagsamba. Humayo tayo at ating gamitin ang lahat ng ating natutunan sa ating paglabas sa ating bahay-sambahan. God bless us all po. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa floral offering natin ngayon, ang Eustachio family. Salamat din po sa mga kabataan na nag-lead ng praise and worship. Yung mga kababaihan po, pwede po bang mag-meet tayo saglit dito? Maiwan po lahat ng kababaihan. Yan po. At meron po tayong pagpupulong. Salamat po kay Teacher Maricel. Yan, sa prayer. Thank you so much po. Mga kababaihan po, dito po tayo sa side. Yung mga kabataan po, may turo po tayo mamaya.